Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin sa episode na to, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito Peter, taga-tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan, kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa Podcast with World. At kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kasama po namin ang gwapong-gwapo, ang blanding-blandy, walang iba kundi si Masa Hero Nyoka, also known as Masa Mula. Hello guys. How are you? Kamusta? Masa, tagal ka ng pogi, di ba? Hindi kasi, eto Masa, to be honest, wala akong alam kung meron kang experience na ganito or ano. Pero, bilang isang gwapo, naranasan mo na bang ma two-time? Or ikaw yun ng two-time? Both ways naranasan ko. Ay, sorry. Yun, sorry to hear that. Pero, bata ka pa ba nung naranasan mo? Or medyo... Hindi, yung nangyari sa akin yun, yung 3 years kong relationship tsaka 10 years na relationship. Putang ina, ganun? Oo. Ang sakit pala nun. 10 years? No, to be clear, parang, emotional cheating ang nangyari kasi nakipaghiwalay naman siya bago maging sila. So, hindi ko alam if it counts kung napigsabay kami. Pero nagka-overlap ba? Nagka-overlap? Hindi naman siya overlap na naging sila nung wala na kami. Actually, maganda yung kwento mo na yun. Buti nasabi mo yun kasi baka daanan natin yan mamaya. Pero, ikaw, Tito P, pero ikaw nakapag-cheat ka. Oo, syempre, makapag dadad. Hindi naman ako. Hindi putangina, walang damayan. Putangina, ba't nadamay sorry, kami? not you per se. Like, dadan ng isang tao sa, like, ganong temptation. Ikaw, Tito P, na-try mo bang mag-cheat or na-try mo na ba ma-cheat on? Ba't sinasagot yung mga ganitong katanungan? Pag-usapan natin yung ibang tao. Ako sumagot? Hindi kasi ito kasi kwento. Alam niyo naman tayo, mahilig tayo makisawsaw sa mga usapan ng mga sikat. Okay. Team Payaman, may sa social media may masisikat pa ba sa Team Payaman ngayon? Actually, meron na iba siguro pero marami. During their peak, sila yung isa sa pinakasikat, 'di ba? Ngayon, isa sa mga members ng Team Payaman, si Dudut. Si Dudut. Siya yung isa sa mga resident cook dati na eventually nagkaroon na rin ng mga music collaboration, tapos nagkaroon na rin ng sariling vlog. And meron siyang long-time girlfriend na ang pangalan is si Chloe Dims. Di makulangan yata kung di ako nagkamali. Pero syempre, para mas cute, Chloe Dims. And everyone, alam niyo naman yung trend sa Team Payaman, parang everyone was getting married na. Yung mga long-term relationship na yun. Ang trend, si Kong, kinasal, si Boss King, kinasal, si Junie, kinasal. So, si Yo, unfortunately, nag-break nga sila nung kapatid ni Kong. So, hindi sila kinasal. Pero si Dudut, parang parang siya na yung next in line sa mga ikakasal kasi nga, more than 10 years na sila nung jowa niya. Pinasabog ng internet nitong huli na, putay na, yun nga daw, nagkaroon nga daw ng cheating issue kay Dudut saka kay Chloe dahil hiwalay na sila. At ang dahilan nga daw, again, guys, para maging malinaw, di umano, is nahuli daw si Chloe na nagkaroon ng car fund. Car fund yung term na ginagamit sa internet. Doon sa isang kalaro nila ng pickleball. Kasi addict sila sa pickleball ngayon eh. To be accurate. As a matandang person, pa-explain ng car fund. Putang inang yan. Ano ba naman? Sige, bago ko explain, kung sasabihin ko lang na car fund, anong intindi mo sa car fund bilang matandang person? Car fund? Di nag-enjoy sa kotse. Basta sexual siya. Sexual yung car. Something sexual, Tito P. Yun yung To be honest, to be more accurate, ang sinasabi doon sa mga Reddit posts and sa mga chismis,
ay may pagsubo ng microphone na naganap. Pero parang weird yun para sa akin kasi kung kakatapos lang mag-pickleball, asim nun, lasang pickle yun. May mga babaeng ganun yung fetish eh. Putang ina, sino kilala mong ganun, Tito? Masa? Parang, may mga ganun na parang nga daw eh. Parang, may mga ganun talaga. Hindi wala akong kilala personally, but syempre... Hindi mo kilala yung babae na makilalang ganun. Tangina. Makoy, lagi mong tatandaan, hapon yung tinatanong mo, in terms of fetish, sila yung kompleto dyan. You are asking the right person. May mga ganung babae daw, like yung may nabasa nga ako before, a fetish niya is after mag-basketball ng boyfriend niya. BJ? Oo. Putang inang yan. Hindi ko alam anong thought process or anong nakukuha niya satisfaction, pero may nabasa akong before na gano'n. Like, that's her fetish. Putang na yung mga pinagbababasa mo ba? Sabat nakakarating ka sa parang ng internet na gano'n? Sa FHM yun. Sa FHM yun, sa Ladies Confession. Masa gusto niya ng lasang Spalding na but you can, kaya yung sasabi mo car fun, like, pawis-pawis pa. Probably yung adrenaline pa or yung pagkatapos i-kiss mo. Napakaling pickleball. Yun ang literal na pickleball. Putang ina, masim at grizzlies pa. Pero sports pa yung putang inang yun. Tangina ito, mapangapi, baka apihin yung wall climbing mo. Sabihin nila, tangina, naglalaro lang kayo mga bata dyan eh. Tangina. Well, at least hindi kami kasing lame ng mga nagpipickleball. Tangina mo. Apihin ko yung Anyways, sige, balik tayo. Again, di umano to ha. Hindi ako naniniwala personally. Pero ito yung makalat sa internet. Ngayon, ito yung gusto kong pag-usapan. Bilang si Masa. Ito medyo magiging tayo. Bilang si Masa nakaranas nga din. Masa, okay lang naman pag-usapan, no? Okay lang ba? Okay lang naman. It's been like more than 8 years na. 9 years na rin. 9 years. Hindi, pero ano ba yun? Ikaw ba tulad mo ikaw na cheat on ka? Pero sabi mo nga, nakipag-break naman sa'yo. Was it a little bit better na ganun? Or parehas lang siya na nalaman mo na nag-cheat siya? Kasi ang sabi mo sa'yo, nalaman mo na nakipag-break sa'yo and then nakipag-go na siya dun sa other boy. Boy guys, boy yung pinalit sa akin. Saka girl yung dati kong malinawin ko lang. Sige. Medyo next clip so baka isipin nila. Sa bago niyang karelasyon, nakatulong ba sa'yo na ganun? Kasi ito, si Chloe, may overlap daw. Yung kay Dudut sa kay Chloe, may overlap. Na eventually, ito nga, nagko-comment na yung... Ang nangyari parang na siya eh. Tama ba yung term? Banished? She was banished from Team Payaman. Na even yung mga closest friends niya from Team Payaman, yung mga other girls and yung bakla din sa Team Payaman, nagpaparinig. Oo. So, okay lang ba sa'yo na kasi ang dami nagsasabi na kung ayaw mo na sa boy or ayaw mo na sa karelasyon mo, basta makipag-break ka lang, saka ka pumunta sa bago mo. Pero sa iba, nakatulong ba yun na nalaman mo na or masakit din? Masakit pa rin siya eh. Kasi, kaya ang okay lang naman sana kung naghiwalay kayo because of like reasons na kayo talaga. Ang masakit kasi doon, nakipaghiwalay sa'yo para lang mapunta na siya sa iba. Parang yung guilt and yung freedom nandoon na. Or yung guilt mawala and yung freedom to be together. Yung nagets niya yun na... Pero hindi ba parang mas pangit naman na nag-i-stay siya dun sa relationship knowing na may gusto na siyang samahan na iba? Hindi. Yung question mo kasi is mas better ba? Wala siyang better na maghiwalay ba kayo before pa or magsabay kayo tapos biglang paghiwalay. Pareho pa rin siyang masakit kasi na iniwan ka pa rin para sa ibang tao. Tama. Kasi siyempre may ibang factors pa bakit siguro nagpunta sa ibang tao, pero yung senaryo na nagkaroon ng hindi man kayo nagkasabay talaga per se na naging kabang kayo sila, pero kasi na-push yung feelings niya papunta sa ibang tao during kayo, which is ang tawag nga nila parang lately, parang ilang few years ago, ang tawag nga nila is emotional cheating daw. So ganun siguro yung nangyari sa akin na there was an emotional cheating na nagiging nagkakamabutihan na sila. Tapos, siyempre, ang hindrance na lang is may relationship kaming existing.
Kasi the mere fact na nag-engage siya doon sa development ng relationship na yun. Technically, cheating na nga rin yun during the time na kayo kasi nga wala nga lang silang physical contact, sabihin natin physical contact na cheating, but still okay. Parang ang pinag-usapan lang naman dito is yung act, pero syempre kung ako yung pag-uusapan naman yung factors, syempre may ibang factors din naman, but kaya hindi na nagkakaayos, di ba? Ikaw Paige, anong opinion mo sa ganun na pero, okay ba yung na siguro gusto ko lang i-shift ng konti yung usapan. Ito kasi yung malupit na na point na parang dumadaan sa mga tao. Yung si Dudut, sikat na internet celebrity, quote unquote. Isipin mo kung sa kanya nangyayari yun, paano pa sa mga normal na tao. Kasi isipin mo sa mga celebrities, mga NBA player, malalaman mo, kumikita ka ng milyones, sikat ka, madami nagkakagusto sa'yo, tapos iiwanan ka pa rin ng asawa mo para sa iba. So, ano pa yung mararamdaman mo kung normal kang tao tapos sa'yo mangyari yun? Parang ang iisipin mo, putangina, ang punto de vista ba is dun sa sikat na tao, dun sa normal na tao? Sa pareho. Example, si Tom Brady. Diba? Si Tom Brady, siya yung kinoconsider na greatest of all time na quarterback or football player pa. Tapos, ex-wife niya is former model. Diba? Sino mga asawa niya? Ang jowa niya ngayon, dati niyang coach sa martial arts. Okay. So isipin mo kung si Tom Brady na ina-idolize ng karamihan ng mga kalalakihan, na pa siya, parang naiputan pa siya nung asawa niya. Tangina, di walang safe. Will Smith, isa ba ang perfect example? Ay, puta, di ba yung asawa niya, ang chismis sa tropa ng anak niya? Hindi nga chismis, umamin yung asawa. Totoo yun. Pero nagkaayos sila, di ba? Oo, pero yung siguro. Pang front lang siguro yun. Hindi alam kung nagkaayos mo talaga sila in the back. Pero isipin mo yung yung naging repercussion niya kay Will Smith. Ngayon si Will Smith yung nagmumukhang tanga. Kasi isipin mo, ginaganon ka lang ng asawa mo. Again, yung pa doon, sorry, add ko lang doon. Yung parang nangyari pa, kaya siya nag-outburst sa kay Chris Rock. Si Chris Rock na damay. Dahil si Chris Rock yung parang ligaw na bala dahil nga sa frustration. Diba? Get my wife's name out of your mouth, diba? So isipin mo, yun yung parang depressing part doon sa nangyari kay Dudut. Parang kilala tayo publicly. Tapos alam ng mga tao na jowa kita. Tapos malalaman ko lang ka-pickleball yung of all sport. Ang rin doon, hindi na lang yun yung hindi na lang na sikat sila is more on yung hindi ko nabibigay. Isa pa yun. Yung hindi ko na, kasi from my experience, ako maintindihan ko naman din hindi ko justify, but yung sa experience ko, maintindihan ko rin naman na may iwanan ako kasi at that time, may mga hindi ako nagbibigay. Parang mga ganun. Basta matanong lang kita. Ito kasi parang naging talking point before sa amin ng mga office mate ko. Anong mas masakit? Iwanan ka para sa lalaki, iwanan ka para sa babae? Lalaki pa rin. Kasi babae, parang yun eh. Support, maghahanap pa rin ng lalaki ang babae. Mas masakit pa rin ng lalaki. Hindi, pero kasi ang problema kasi doon, yung feelings mo pag parang, kasi di ba parang ang sabi nga nung laging sinasabi sa atin, pag wala ka ng feelings doon sa partner mo, maging honest ka lang, mas magiging okay. Pero the mere fact nga na magiging factor pa rin na na-develop ka dun sa other person while you're in that relationship,
maganda yung point na nire-raise ni Masa na ano yun na emotional cheating nga yun. Kasi paano ka ma-develop doon sa isang tao kung wala kang ginagawa? Or posible bang sabihin, Masa, na nilabanan ko naman kaya lang bumigay lang talaga ako sa dulo? Di kasi kung may nakausap ko before about din na hindi ka mag-fall out of love kung wala kang hinahanap na kulang. Kasi yung pagkukulang na hinahanap mo, nakita mo sa iba. Yun yung narinig kong justification before na kahit labanan mo yan, kung may pagkukulang kang hinahanap na hindi ka satisfied sa current mong relationship, talagang pag yun yung nakita mo sa ibang tao, magiging tipping point na questionin mo yung relationship. Tapos biglang, tapos kung halimbawa yung lalaki na nakikitaan mo na wala sa current mo, pinupush pa or parang nag-go hard pa sa'yo. Not like, no pun intended. Pero kung nakikita mong ganun yung trajectory na siya yung nag-e-effort, nakikita mo yung mga hindi ginagawa ng jowa mo ngayon, talagang ma-fall out of love ka sa sa current mo. Nga pala, alam niyo ba yung theory na iba ang paraan ng pag-cheat ng babae sa lalaki? Yung babae pag nag-cheat sila para parang ikaw na nag-a-apply ng ibang trabaho. Hindi alam ng boss mo na nag-a-apply ka ng ibang trabaho, tapos pag nakapirma ka na ng kontrata, saka pa lang mag-file ng resignation. Which is parang ganun yung nangyari nga sa akin. Unlike sa lalaki, yung lalaki talaga, parang makikipag-break yan regardless kung merong kung may job application, may job screening. May job application o wala. Yung narinig ko naman, hindi naman theory, it's more on why women cheat. Because they cheat of different reason. More on emotion ata. Kasi yung lalaki sa physical needs. Mas emotional ang babae. Magandang punto yun Kasi tawag dito, ang punto de vista dyan, si lalaki, likas na malibog. While kasi kasama hindi naman sa gina-justify ko pero di ba nature. By design, ganun talaga lalaki. Na parang they try to conquer whatever they can conquer. However, sa girls naman, they try to find comfort doon sa ibang tao pag hindi nila nakukuha doon sa kasama nila. Yun ba yun? Lalo na kung madalas nilang kasama. Parang ganun ba yun? Tama ba? Ito yung theory dyan Kasi, di ba, hormones natin magkaiba. Sa lalaki, mas testosterone tayo. Diba? Mas testosterone driven. Ang testosterone, kaya tayo malihibog per se. Kasi, pag mataas yung testosterone mo, meron kang parang tinitrigger ka niya para mag-procreate Kasi yun naman ang purpose ng yun naman ang purpose ng lalaki. Parang ituloy yung salindahi mo Kaya ka nga Ang babae naman is leaning more towards safety. So, okay. Ganun, more on safety. Kaya minsan naghahanap sila ng lalaki na mayaman, na mas naibibigay yung gusto nila kasi nga yun yung nagbibigay sa kanila yun yung naging parang safety blanket nila. Yun ba yung gusto mo sabihin dito, P? Tsaka yun rin yung nature nila. 'Di ba pag maghahanap ka ang babae naghahanap ng partner, syempre ang iniisip niyan survivability niya at saka ng magiging offspring niya. So, yun ang rason bakit ang hinahanap nila mayaman kasi yung sa mayaman, alam nila na kayang mag-provide, mabubuhay sila dun. Or yung mga matatapang kasi alam nila kaya silang protektahan. Yung mga matitipon, not exactly gwapo nga. Pag gwapo, tapos mukha kang bakla, hindi rin, more of yung makikita nila yung genetics. Ganda na nung sinasabi mo, Tito B, ba't kailangan mukha pang bakla yung sample mo? Hindi kasi, halimbawa, yung mga K-pop, mukha silang, pogi sila pero baklain yung dating. So, hindi, parang feeling mo ba safe kapag... Tito B, ang ganda na nung nilulusot mo Sorry. Ang ganda na nung Sorry. Pero yun nga, more of yung sa physique na alam nila na yung magiging offspring nila is magiging healthy. Security or security. Again, security. Security in all aspects, emotional safety, financial safety, yung sa sa security nila. Yung physical security.
yung mga babaeng nang cheat is more on sa emotion siya nasisecure. Sila nasisecure. Secondary or siguro naglalaban yung emotion and like security in terms of future. Yung dalawang yan. Kung mag-cheat man sila. And yung sinabi mo nga, di ba, yung mataas na testosterone. So kung gusto niyo lang makahanap ng babaeng malibog, maghanap lang kayo ng balbon na babae. Ay, or tawag dito. Babaeng may titi. Hindi, putang ina. Hindi, pero matagal ng teorya yan na ang babaeng mataas ang testosterone level, yan yung mga may L talaga. Best example, maghanap nga kayo ng balbon o kaya ng mga babaeng malalaki boses. Pero syempre, mag-ingat ka rin sa babaeng malaki boses na balbon kasi malamang dyan, may titi yan pag ganyan. Syempre, mataas testosterone nun. Yun nga lang, di ka rin, ang problema mo dun, baka puwet mo yung madali. Pero sino bang sample ng babaeng malaki ang boses na tingin mo sa mga artista? May mga ganun, di ba? Malaki is yung parang deep voice. Tama, deep voice. Kasi yun daw talaga yung yung... Di ba si Rian Ramos, mababa yung timbre ng boses nun? Yun. Posibleng yun. Ayoko na lang magsalita pero posible yun. Shout out, Botis. Yung isa nga, kasi ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong narinig na kwento pero hindi ko alam kung kailangan ko ikwento eh. Kwento mo na. Ibang kay celebrity yung hindi natin pangalanan. Dun sa sinabi mo yung kwento eh. Saka naikwento na rin naman sa Good Times yun eh na may nakwentong ganun di ba? Na kaya niya na-come up yun dahil nga may mga ginagawa daw sa kanya. Hindi ko naikwento niya rin sa akin before. Anyways, lipat na lang tayo sa iba para mas safe tayo. Pero wait, ito ba yung yung binijay habang tumatay? Putang ina, hindi ko na nga sinabi. Next tayo. Next topic tayo. Next example tayo. Pero malaking bagay nga talaga na yun nga daw yung testosterone level. Irregardless sa gender. Yun yung nag-aano nung sex drive. Pero balik tayo doon sa ang ganda yung punto na sinabi mo eh. Yung difference nga ng male and female. Si male more on physical lang habol pag nag-cheat. Bihirang-bihira siguro yung nag-cheat si boy kung dahil sa emotional. Pero syempre hindi naman exclusive na yun lagi ang rason. Posible rin na may emotional cheating din na nagaganap, no? Most of the time, parang majority lang naman is like, syempre pag nag-cheat ng lalaki is more on the physical needs lang talaga. Ito ba pala, ito yung mga irony kung bakit nag-cheat yung babae. 'Di ba? Kailan ba yung lalaki pinaka-attractive? Pag alam mo yung wala siyang pakialam sa sa panchichicks. Tapos mas focus siya doon sa yung focus ka lang doon sa sa goal mo. Yung focus ka sa business, sa sports, sa trabaho. Tapos pag na-attract na yung babae, pag yung lalaki ginawa niyang mundo yung babae, yung tipong napapabayaan na niya yung kung saan siya nakafocus dati, tapos puro nakikita na lang ka dun sa babae. Yun yung may tendency yung babae na parang ma-disappoint siya sa lalaki. Which is weird kasi yung babae, sinasabi niya sa lalaki na gusto ko umiikot yung mundo mo sa akin, pero pag umikot na yung mundo mo sa kanya, doon na siya mabobore, saka siya maghahanap ng iba na yung feeling niyang attractive, yung nakafocus doon sa goal niya. Which is weird and ironic at the same time. Yun yung Pero silip lang tayo ulit doon sa story ni Dudut. Bilang a famous personality na naiputan sa puwet. Kunwari, ikaw si Dudut. Sa ulo. Naiputan sa puwet. Naiputan sa ulo, sorry. Natural pa lang naiputan sa puwet. Ay, hindi, bali pa rin. Hindi pa rin naiputan sa puwet. Umiipot sa puwet. Pero
Kunwari tayo yung nasa sapatos ni Dudut. How would you handle this PR nightmare? Kasi technically, would you treat it as a PR nightmare or is it a PR blessing? Kasi technically, yung person na na-cheat on, yan ng ano eh. Yan ang kinakampihan ng internet. Ako, ang hirap siya gawing PR eh. Para sa, kasi ano siya eh, relationship siya eh. Personal siyang buhay. Ang hirap niyang gawin. Paano lang yan, mangyari siya, ang pwede maging PR niya sa huli, papa-interview siya kay Tony. Utang ina yun. Ba't kay Tony pa? Papa-Tony talk siya. Or parang gagawin nilang content. Gagawa silang heart-to-heart na like parang reveal na parang kamusta ka na, nanaramdaman mo. Tell all sila. Ganun ang mangyayari niyan eh. Kasi ito yung nangyayari. Parang tahimik si Dudut, ang uma-attack dog yung friendships niya. Tapos, recently, uma-attack na rin yung kapamilya niya. Yung kapatid niya kasi content creator din yung kapatid niya eh. Hindi pa naman full-on attack yung kapatid niya, pero nagpaparinig din na nag-uusap tungkol sa cheating. Yung nanay naman niya, kanina lang nag-post yung nanay niya with ipinost yung mukha nung ate girl. Ipinost yung mukha ng ate girl. Yung nag-cheat. Ipinost yung mukha, tapos hindi naman yung tipong binalahura na chener na ganito kang malandi kang babae ka. Hindi naman ganon. Pero ang ipinost na parang minahal ka. Hindi ganito yung eksaktong wording pero parang ang gustong sabihin, for 11 years, minahal ka namin, trinato ka namin ganito, maalalaman lang namin nag-cheat ka. Kung ikaw si Dudut, paano mo sasabihin yung kapamilya mo na tahimik lang tayo or ganito lang tayo or ganyan? Paano diskarte nyo? Ang question ba dito, kung hindi ba talaga alam ni Dudut yun, di ba? Kasi yung tinatanong mo na PR, kung paano, baka part to ng PR nila na hindi magsasalita si Dudut, na si Dudut yung tahimik, pero yung nakapaligid sa kanya, yung magsasalita. Parang ganun. At nawala na lang si Topi. Topi, nandiyan ka? Dito ako. Yan. Naghang ka sa amin. Anyway, feeling ko ganun yung possible na PR nila. Yung tinatanong mo paano yung PR move na, ito na yun ito na yung PR move nila na hindi magsasalita yung apektado, pero ang magsasalita yung nakapaligid sa kanya. So, di ba, parang win-win na tahimik yung biktima, yung alleged victim. Tapos, may mga nagsasalita dun sa babae na may mga evidence naman, di ba? May mga merit. Hindi lang siya basta nakakasira. Meron akong gustong gamitin example eh. Sige nga. Alam niyo ba kung anong best na atake dyan? Kumuha kayo sa playbook ni Rico Blanco. Putang na, tahimik lang. Oo, 'di ba yung nagkagulo, yung kay Maris. Wala kayong narinig mula sa kampo ni Rico Blanco. Inayaan niya lang na mag-play out lahat sa side ni Maris at sa kanong lalaki. Tahimik lang siya all the while, walang pag-atake. Meron lang siyang isang statement na nagpapasalamat siya, tapos sinabi niya na during ng time na nangyari, parang nagkakaroon na ng issue. Walang sama ng loob. Tapos ito yung pinakamalupit niyang ginawa. Remake niya yung Kisak Mata, nirelease niya. So ngayon, na-leverage niya yung, habang mainit yung issue, pumalo ngayon yung views nung Kisak Mata. Akala ko sasabihin mo na gagamitin yung playbook ni Rico Blanco. Sasabihin mo na sabihin na gusto ko ako yung last magpa-perform. Pero ayoko lang pero ito yung malupit doon. Isipin mo kung ikaw si Rico Blanco. So nakakuha na ng views yung music video mo, so kumita ka na doon. Tapos wala kang sinabi. So, hindi ka nagmukhang masamang tao. At ang malupit dito, yung simpatsya ng mga tao, mga babae in particular, ngayon na lahat sila gustong i-comfort si Rico Blanco. Isipin mo ilang batang babae yung gustong i-comfort si Rico Blanco. But parang may excitement nung sinabi mo. Hindi, parang Rico, parang... Ang hirap sa'yo. Mahilig ka kasi sa Atabs eh. Hindi ako mahilig sa Atabs, gago. Rico lang. Parang na-excite ka doon sa idea na na madaming gusto mag-comfort na Atabs kay Rico eh. Hindi kasi yun yung chismis na mahilig talaga siya sa Atabs eh.
Di ba nga pagkatapos nung... Ba't parang pro-Rico, parang pro-Rico ka yata ngayon? Hindi naman, never naman ako naging anti-Rico for that particular, yung sa JBL naman kasi. Kumbaga, knowing yung mga personalities involved, medyo mas naniniwala ako dun sa sa sinasabi against kay Rico Blanco. Pero yung sinasabi ko nga sa inyo nung umalis si Bamboo, ang alam kong in the wrong dun si Bamboo eh. Kasi yung may incident nga na na parang hindi maganda yung pagbati ni Bamboo kay Rico nung kinamusta niya lang si Bamboo eh. Pero pabalik ulit tayo na again sa akin kasi pag yung mga ganong misfortunes na nangyayari, dalawa lang naman ang reaction na pwede mong gawin eh. Either mag-sync ka, gawin mo is instead na tulungan mo yung sarili mo, lalo mo lang palalain yung sitwasyon na ikaw rin yung sumasabotahe sa sarili mo. Or isipin mo na yung nangyayari sa'yo, nangyayari yun kasi merong gustong ituro sa yung universe or kumbaga parang pabor sa'yo nangyari, hindi mo pa alam kung bakit nangyari sa'yo yun. So it's just a matter of figuring out ano yung positive na mangyayari dun sa nangyari sa yung misfortune. Ikaw ba, Makoy? Paano mo i-handle yung ganun? Actually, ang laking bagay nung sinabi mo, Masa, yung sa experience mo. Kasi parang nung una, most pro ko na, sige, makipag-break na lang kaysa lokohin mo ko. Pero, ang laking factor kasi nung sinabi mo na may emotional cheating na nangyayari before the breakup na hindi ko napuput into consideration before. Kasi kung mapapansin mo, kahit saan mo sabihin, mabuti nga nakipag-break bago mag-cheat sa'yo. Pero iba pa rin yung sinabi mo nga na may nangyayari before that. And yun yung medyo magmumulto sa'yo. Kasi isipin mo na, oo, nakipag-break ka nga sa akin, pero habang tayo, iba na ang iniisip mo. Yun yung masakit doon. Now, balik tayo dun sa, kaya sobrang valid nung nararamdaman mo, Masa, nung mga panahon na yun. Pero balik naman tayo dun sa kung paano i-handle. Perfect yung sinabi ni Tito P. Yung Rico Blanco approach para sa akin, perfect yun. Kasi, wala ka na ikikwento eh. Pag siniraan mo, masisira lang kayo parehas. Kasi maglalabasan lang ng baho niyan eventually. And, siguro ibigay mo na lang din kasi kahit papaano minahal mo rin yun eh. Na parang magkikwento pa ba ako ng pangit? Siguro magdedepende kung anong klase kang tao. Yung paglalabas ng sama ng loob is magdedepende kung anong klase kang tao. Maturity. Kung ako tatanungin sa anong klase akong tao, mas more na ako doon sa hindi na lang ako magkikwento. Kasi minahal mo yun, minahal mo yung tao na yun, and ako bilang tao, hindi ako yung tao na magsasabi pa ng pangit kung nagkahiwalay kayo ng landas. Hayaan mo nang ano ko lang yun ng onte na papasok sa'yo yun, pero during yung process nung paghiwalay mo, hindi mo maisip yun eh. Oo. Hindi. Tama. Isip mo na masakit eh, nasaktan ka. Hindi mo eventually maiisip mo na lang yun siguro after a month or two. Na dapat nilabas mo. Na let go mo na. Kasi yung first 2 months to 3 months, galit ang mararamdaman mo. Doon papasok yung different phases ng ng breakup, yung acceptance, yung anger, etc. So, initial reaction mo, anger na kasi betrayal eh. Sisiraan kita, pakyo ka, ganun, no. Parang yung siguro yung tsaka yung papasok yung maturity ng tao kung paano niya i-handle yung situation kasi tulad yung sinabi nga ni Tito P, kay Rico Blanco. Kasi si Rico Blanco kasi may age na. So hindi kumbaga kung bata-bata ka, siguro iba yung mararamdaman mo. Kung ganyan na edad mo, marami ka ng breakups na napagdaanan. So iba na yung focus mo rin sa buhay eh. So instead na mag-dwell ka doon sa nangyari, ito turn into something kasi artist din siya eh.
What if hindi ka artist? Kailangan din natin yung put into consideration. Rockstar si Rico Blanco. Isa pa yun. Ang daming relationship na dinaanan yan. Ang daming babaeng nadaanan yan. Isa pa yun, di ba? Malaking bagay yun kasi posibleng desensitized na siya. Paano kung ikaw yung tipong Kime na siya lang yung isang babaeng nakasama mo sa buong buhay mo? Which is siyempre iba reaction mo. Which is yung sasabi ko na yung difference ng as a normal human person sa matured na tao na napinagdaanan na yung iba-ibang babae or marami ng relation na pinagdaanan. Iba yung magiging reaction sa simula na galit, gusto mong gumante, gusto mong manira, gusto mong magkwento sa pero ito nangyari. Ito yung yung controversial take ko dyan. Hindi porket hindi ka celebrity, meron ka ng excuse para maging biktima. Ang kasi dito, iniiwasan natin, yung magkaroon ka ng victim mindset na, shit, di ako celebrity, iniwanan ako, tapos wala na mangyayari sa akin. Hindi naman ganun. It's more on yung parang sinasabi ni Mokoy kanina na paano mo i-approach kung you will take the high road. You will take the high road or parang you will spread bad shit about your previous partner. Normal na sumama yung loob mo. Pero parang you have to put in some time para maramdaman mo yon. Pero kung magstay ka doon, magdwell ka doon, doon na yung parang kasalanan mo na yon. Kung 3 years hindi ka pa rin makapag-move on. Hindi na kasalanan ng ex mo yung kasalanan mo na yun. Saka si Leonardo DiCaprio, gayahin rin natin yung playbook ni Leonardo DiCaprio. Ano ba playbook ni Leonardo DiCaprio? Ba't yung mga reference mo yung mga mahilig sa 25 years old? Hindi, pero mahilig sa atabs yung mga idol mo eh. Hindi. Pero kasi proactive lumalabas ng preference ni Tito P. Hindi tangina of all people, hindi ako mahilig sa bata, gago. Your IG says otherwise. Nice one. Bakit ako pero promise. Actually, Tito P, tinitignan ko ngayon. Parang hindi yun yung sinasabi nung idol mo. Pero yung parang yung let's put into consideration kasi si Dudut nga na celebrity na tama naman yung tackle ni Tito P na yung mga binibigay niyang personality kaso yung mga wag natin kumpara si Dudut naman sa dalawang yun. Let's give another sige Ramon Bautista paano kaya niya tackle to, di ba? Hindi, pero yun nga, parang ikaw, kailangan mo rin i-take into consideration na, albawa, yung computer mo nasira, di time to upgrade. Parang ito na yung sinasabi ni Lord, opportunity na para mag-upgrade. Siguro, nga na, you have to look at the you can grieve, but kailangan mo kailangan mo to take advantage of the opportunity na darating. So, look at the brighter side of things. Pero yung kay Dudut, sa tingin nyo, parang sa tingin ko kaya walang tahimik si Dudut kasi it's more on sa taong nakapaligid sa kanya. Kasi PR to PR opportunity to Yun diba? Kasi doon, ito. At singin ko si Dudut, iniiwasan niya lang na maging tampulan siyang tukso. Kasi ito nga hindi pa siya nagsasalita. Andyan pa rin yung mga kupal sa internet na umaasar sa kanya sa pages niya Siguro pumapasok din yung factor in kina-factor in niya din na remember na cheat on siya. So right now, mahal pa rin niya si girl. Napipilitan siyang makipaghiwalay dahil na cheat on siya. Pero technically, nandun siya sa part na kailangan niyang matutunang i-unlove yung girl. So, posibleng right now, mahal pa niya si girl. Posibleng at the back of his head, umaasa pa siyang magkakabalikan sila. Posibleng at the back of his head, umaasa siya na somewhere down the road, magkakaayos sila. Pero, right now, napipilitan siyang lumayo dahil posibleng lumampas na siya sa threshold niya. Kasi may chismis na hindi ito yung unang time na nag-cheat si girl. So, kumbaga, baka nag-set lang siya ng boundaries na pangalawang loko. Hindi na ako babalik sa'yo. Pero right now, hurting pa si Dudut. Yun yung posibleng nangyayari dyan. Ang masakit dito, wala siyang control dun sa mga friendship niya na uma-attack ng pasimple kay girl. Wala siyang control dun sa nanay niya na uma-attack din dun sa Anak ko, nanay? Nanay yun Nanay yun
Pero kung sakali ako, sasabihan ko yung nanay ko, Nay, wag na kayong maghirit dahil Ako yung nagmumukhang mapagtatampulan tayo ng tukso ng internet. Mahuhusgahan tayo ng internet. That's how I would do it. Sasabihan ko lahat ng friends ko, guys, okay lang ba wala na magpo-post, tahimik na lang tayo. Kasi every time magpo-post, nabubuhay yung parang it's gasoline na binabato sa apoy. Mas napag-uusapan kasi lalo na nanay ka. Ay puta, ito na yung sinabi nung nanay, nag-statement na yung nanay. Siyempre pag-uusapan ulit yun. Imbis na 3 araw tapos na. Hahaba na naman ng panibagong 5 araw yan. Pero hindi kaya nito part rin ng PR. Yung ngayon sinasabi ko, hindi ba part ng PR na iba yung aatake? Iba yung aatake na. Kasi ano pa rin, team pa yaman, ano pa rin yan eh. Social media personality pa rin yung mga yan. Pa rin yan eh. Diba? It's ito yung sasabi ng opportunity pa rin yan eh. Oo. Kita pa rin yan eh. Pero yun nga. Usapan pa rin. It can hurt your ego, it can hurt your personal life. Pero personal life pa rin naman yung na-apekto eh. So might as well make something out of it. Kung full-time kung full-time na social media personality ka, syempre i-leverage mo lahat na nangyayari sa'yo kung kayang pagkakakitaan mo. Kung speaking yun talaga kabuhayan. Ito, speaking, nahanap ko na yung statement nung nanay niya. Ito. So, ang ginawa nung nanay niya, pinost yung picture nung ex-girlfriend ni Dudut kasama yung supposedly guy na naka-pickleball niya. So, ito yung sabi ni Alona Yunting, which is the nanay ni Dudut. Ang sabi, last na to, promise. All three people bear responsibility in an affair. In an affair. Congratulations, boy. You have succeeded to bring the best out of 2026 for our family and to some content creators. Thank you. You have unmasked the true color of a beautiful, demure young lady that we have given all the respect and love that human being deserved. For 11 years, we treated her as our family. A precious one. Boy, tropa, how does it feels? Ito, binabasa ko ng diretso. So, kung complete na ba pagkalalaki mo o nadagdagan? Ito tandaan mo, Pogi, what goes around comes around. Eventually, what you give out in life, you receive it back. Piece of advice. Wag ipagkatiwala mga karelasyon nyo sa mga tropa-tropa. Gandang buhay sa lahat. Rest my case, move on na kami. So, parang lumalabas, tropa-tropa din pala nila Dudut tong si Kuya Boy na siguro nasingitan si Dudut. Pero sa akin, yun nga, parang gets ko ba't may ganun statement. Pero, she said her piece. So, feeling ko after nun dapat, ang masaklap is parang nagsabi ka ng piece mo tapos tangina meron pang mga follow-up. Yung iba kasi ganun sasabihin, last na to. Tapos tangina hindi pa yun yung last. Last na talaga to. Last na talaga to. Alam mo naman sa sa social media game may kailangan ng traction Oo. Pero yung pag ganun, sa akin kasi mas maganda lang yung yung tahimik Sa akin pinakamagandang approach yun. Gawin natin ang gawain ni Mark, parang ganun. Hindi kasi tahimik you have to take the high road Kahit ikaw rin yung gumawa ng katarantaduhan, tumahimik ka rin lang, mas pa rin yan Maganda pa rin yan It's always good to take the high road. Ang lugi lang talaga kasi they're a personality, di ba? Hindi sila normal na tao lang. Hindi sila like common people lang na pag pinost sila online 2-3 days, 1 week max. Tapos na yung virality, yung 15 minutes of fame. Kaso internet personality yung mo, never na mawawala sa circulation yung usapan about sa'yo. It's gonna be always there. Basta lang, sana wala nung ibang makaranas niyan. Kasi ako nararamdaman ko yung kay Masa Parang ang hirap nun. Technically, parang lalabas na, ayun, Masa, again, sorry kung sa'yo napadpad kasi ikaw yung ma-experience Kasama ba na factor in mo ba? Kasi ito medyo magkalapit. Ilang years kayo kamo? 8 ba o 10?
Nung 10. Almost 10 kami nung ano. Yun, pero ang ano ko nga nun is hindi ko rin siya masisi kasi like yung plans sa buhay, like kung ano yung ma-offer ko at the time. Kasi parang siguro napagod na rin. Ayun, puta. Ang galing Masa, parang sumasakto eh. Kunin ko rin yung opinion mo. Kasi yun din yung isang binabato, T2P in Masa. Ang tagal na nila ni Ate Girl sa si Kuya Dudut. Pero wala pa rin daw proposal. So yun daw yung parang ibang nagja-justify kay Ate Girl na red flag daw si Dudut kasi 10 taon walang offer eh. Ito na lang, hindi na siya yung hindi na siya more on yung offer eh. It's more on plano. Kahit sabihin mo walang singsing kung may plano kayo. Kasi ako hindi naman nagpapakasan to. Like, I have no plans pa talaga after all that time. Kasi, syempre, we've been college pa kami, first year college. Tapos, like, we've been through a lot. Tapos, nung tumagal, syempre, Philippine money and Japan money or salary, nag-enjoy ako for 2 years. Parang na-enjoy ko masyado yung buhay. Nalimutan ko na yung sa amin. Which kaya nga nung in the end, parang hindi ko rin siya ma-blame na maghanap nung tumagal. Kasi parang sinif ko na yung blame rin sa akin kasi nga may pagkukulang ako. Parang you have to accept na rin na hindi lang naman about na ginawa. Ang difference ko lang dito is si Ate Girl nakipag-car fun. Yung sa akin kasi naghanap talaga siya ng or maka-relationship na makikita niyang yung wala sa akin. So kasi eventually naging asawa ng ex ko yun eh. Yung pinalit sa akin. So, kaya yun. Ang ano lang is kung ano yung ma-offer lang talaga. Siguro ganun yung, kumbaga plano talaga eh. Yung plano sa buhay. Baka nainip na si Ate Girl as may temptation. Which is, pero it doesn't make sense kasi kung may temptation yun, hindi naman siya jowa na ipapalit kay Dudut eh. Tama. Pero, kung tutusin, blessing pa rin kay Dudut yun eh. Kasi hindi sila umabot sa kasal. Tapos nalaman niya yun. Hindi parang... Puta, parang ano, no? Parang... Pumubor sa kanya yun eh. Sino nga ito? Yung kakakasal na ngayon, anak ni Ray PJ Abellana, Carla Abellana. Putang ina, 9 days? 9 days, hiwalay kagad. Carla Abellana? Carla Abellana, kasal siya kay Tom Rodriguez. 9 days, Rodriguez. Kaya nga nung... actually hindi yata 9 days. Basta days lang, less than a month. Kaya nga nung bagong kasal nitong si Carla Abellana nitong huli, nag-celebrate pa siya na parang, nalampasan ko na yung last wedding ko. In a joking manner. Yun ang mahirap. Yung perfect example, Tito P, na umabot sa kasal. Ilang taon sila naghirap din syempre kasi nakasal na sila eh. Annulment yun eh, no? So yun yung masasabi mo nga na magandang nangyari kay Dudut, no? Tito P. Na parang he dodged a bullet. Pero, again, hindi mo pa rin, kung ako kay Dudut, parang at least parang kailangan pa rin mag-take ng responsibility kasi hindi rin natin alam yung underlying cause bakit ginawa ni babae yun eh. Baka, kumbaga, sa hindi natin alam, meron siyang action dun sa girl na pinupush niya yung girl towards cheating. Parang yung akin kasi is, yung sinasabi ko nga is, if she did parang find another person na makakarelasyon, walang problema. Pero kasi yung reason na ba't sila naghiwalay is because of car fun. Like, that's not a reason na... Ay, parang pero... Ano nakita mo dun? I mean, sorry, hindi ko naman parang sa akin lang yun, sa perspective ko. Hindi, kasi pwedeng yung car fun is isa sa mga acts. Pero... kumbaga hindi sila aabot doon kung pero kasi kung alam mo nang may something sa inyo, like yung nangyari sa akin, mag-iwalay na lang sana. Baka kasi inisip niya yung nakuha, ito kasi walang ma-offer yung lalaki. I'm not sure kung may ma-offer ba yung lalaki or wala, kaya hindi niya maiwanan si Dudut. Ang hindi ko sabi mo, why women cheat is because of like yung security. Pero sa akin, if kumbaga, control the controllables. Kung ako si Dudut, kumbaga, parang isipin ko saan ako nagkamali. Tapos, yun ang problema kumbaga, Yun ang problema. Ang ganda nung sinabi mo, Tito P.
yun ang problema sa mga na-cheat on. Lagi mong tanong sa sarili mo, saan ako nagkamali, saan ako nagkulang. At ang laging sasabihin lang naman sa'yo nung nag-cheat sa'yo, hindi ikaw yung nagkamali, ako yung nagkamali. Pero syempre, the mere fact na na-push siya dun sa point na yun, merong mali sa'yo. At mapapaisip ka talaga palagi kung anong nagkamali, saan ka nagkamali. Diba? Not necessarily the case na sasabihin. Syempre, madaling isagot yun na it's not you, it's me. Pero meron may merit din yun yung sagot na yun minsan. Kasi kung secure talaga sa yung babae, men, walang rason yun para, kumbaga, nakahiga ka na sa sa malambot na kama, ba't ka palilipat sa papag? Ba't ka nakahiga ka na sa malambot na tiyan ni Dudut, lumipat ka pa sa maasim na titi ni Pickleball. Diba? Yun yung doon. Yun yung palaging iti-take into consideration. Merong underlying causes yun. Unless talagang cheater talaga si babae. Pero sa akin, it's not you, it's me na talaga. Oo. Pero again, kung ikaw yung nasa kalagayan ni lalaki, take response. Mas magandang yung akuin mo lahat Kasi kinokontrol mo lahat ng controllables At the same time, pwede mo na siyang gamitin para similar sa mga trabaho natin. Kukuha ka ng feedback sa ano yung pwede mong improve para sa susunod na na pag-evaluate sa'yo, mas mataas na yung score mo. So lahat ng shortcomings mo, gamitin mong learnings yan para sa next relationship mo. Hindi ka na hindi na mangyayari ulit sa iyo. And opportunity siya para mag-upgrade ka. Magiging assurance yun. Pero tingin ko never magiging assurance yun, pero at least makakatulong yun na mabawasan yung chances na maulit-ulit yun, no? Risk avoidance. At babalik ulit tayo. Di pag iniwan ka ng iPhone 12 Pro, di mag-upgrade ka ng iPhone 16 Pro Max. Siya, hindi na natin tapusin to. Basta cheating ewan ko, kung may chance kayong mag-cheat, huwag nyo na lang gawin. Kaya lang, yun nga yung medyo, para sa akin, medyo hindi gray area yung tamang term Medyo malabo lang yung part doon yun nga sa cheating. Kasi yung sinabi mo, Masa, na makikipag-break dahil nga ayaw na. Pero bago kasi makarating doon So dapat bago ka, pag may nararamdaman ka pa lang na konti, doon pa lang mag-start ka na iwasan, effort na lumayo doon sa sitwasyon. Or wag mo papayagan yung sarili mong pumasok sa sitwasyon na posibleng mahulog ka na sa iba. Anyways, Masa, sinong gusto mo batiin? Guys, kinig lang kayo ng Konichi Mates. So, ayun, yun lang. Guys, makinig lang kayo ng Konichi Mates. So, may release kami every week. Yun lang. Sige, tuloy mo. Nagpatay ako ng camera. Ayun. Wala, yun lang. Konichi Mates lang. Ikaw, Tito, sino gusto mo batiin? Wala naman akong gigs lately. And if nasa Japan kayo, Tokyo Comedy Bar. Open mic. Yun. Ayun. Sa akin naman, yun lang. Promote ko lang yung social media. Wala. Pero promote ko lang yung social media account ko, Tito__P. Ayan. Tapos ako, batiin ko lang yung mga kaibigan nating podcast. Nandiyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast na ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Konichi Meet Podcast. Saka pag naghanap kayo ng kung may bala kayong bumili ng BYD car, gusto niyo makakuha ng discount, just contact this number 0927-424-4193. Sabihin niyo lang Machong Chismisan brought me here, automatic meron kayong special discount for your BYD cars. Unang-una bibigyan nila kayo ng best deal para dun sa any BYD car na gusto mo, and then from that best deal meron pang additional na promo price. Basta sabihin nyo lang yung promo code na Machong Chismisan brought me here. At yun, mga patrons natin, batiin lang natin si Cujo, si Ulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda,
Wilbert asawa ni Beng, Darwin Busuego, si Jimbo, si Jason Bonsa, si Jun Magpuyo, Iser Patalen, Marvin Lee, at syempre ang reyna ng mga patron, ng mga patron, walang iba kundi si Len Mackenzie. Yan, maraming salamat sa iyo, Len. At syempre, ready na ba kayo mga ka-freshness? What's up mga ka-freshness? Check out nyo lang yung The Fresh Nest. Ulit ko, The Fresh Nest mga kaibigan. Kung gusto nyo ng mga iba't ibang ketorific goodness, check out nyo lang sila sa kanilang Instagram page, The Fresh Nest, saka sa Facebook page, The Freshness, o kaya sa Grab kung nasa Metro Manila kayo. Yan. At yan mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Shoutout kay Dudut. Dudut, kapit lang pare. Malalampasan mo yan. At yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin si Masa. Guys, sa comment section, yakapin nyo naman si Masa kasi... Hindi, okay na ako. 9 years na yun. Okay. Tahimik namin pareho. Masa, si Masa na lagi nagsasabing, cheaters always win. Yan. At si Tito P na lagi nagsasabing, bago sasabihin ko, wag niyo yakapin si Masa. Himasin niyo na lang yung itlog niya. Honesty is the best. At ako naman po si Makoy Parir Service Bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.